Usap-usapan recently ang isang maduming ilog pero for a good reason. Matapos itong linisin in 10 days. Talaga namang deserve nito mag-viral dahil pinatunayan nitong may magagawa ang pagtutulungan. Tara, let's change the game sa pangangalaga ng kalikasan. Libo-libong kilo ng basura. I don't want the planet to look like this, and I'm pretty sure you don't either. Tingin nyo, posibleng alisin yan sa bahagi ng Taguig Pateros River in just 10 days? This river used to be a vibrant fishing ground, and now it is completely covered in rubbish. Man, this is so brutal. Whoa, I just got a really bad stink. Kinaya yan sa viral post ng Australian national na si Mike Smith. Pero syempre, hindi siya nag-iisa. Kakulab ni Mike ang ilang Pinoy volunteer at ilang ahensya ng gobyerno. Our government is doing something on this problem. Collaborative effort po talaga siya kasi tinulungan nila kami. When I got here, it was completely covered in rubbish, and now it's basically clean. At sample pa lang yan sa mga nalinis ng Australian-based company ni Mike Smith sa bansa. Nasa listahan din ang ilang estero sa Maynila, pati Tanza Marine Tree Park at iba pang bahagi ng Navotas. Ang goal namin is for the next 12 months is to clean up all areas or problematic areas na may maraming basura. Our series of videos will testify that we never discredit na the LGUs. O di ba? Hindi imposible. Pero di pa tapos ang misyon. Dahil ang maintenance ng Taguig Pateros River itutuloy ng Taguig City Hall at munisipyo ng Pateros. Katuwang ang ibang government agencies. Makikita nyo to noon, wala ho kayong makikitang tubig. Puro yan ay damo, water lily at basura. Umabot po ng mahigit 7,538 sacks ang aming nakuha po dito. Ano yung mga policies natin para ma-ensure natin na malinis all throughout itong river natin? Susunod pong magiging intervention dito, hukayin po yan, i-dredge po natin. Ang susunod naman po, maglalagay kami ng mga trash trap. Ilang linggo pagkatapos mag-viral ang video ng cleanup dito sa Taguig Pateros River, mag-iikot tayo para i-check yung sitwasyon nito ngayon. Kasama natin yung mga estero ranger natin. Ito yung kalaykay nila, panghakot, lalagyan ng soft drinks. Ito. Ito. Single-use plastic mula sa... Ito, inumin ba to, sir? So karaniwan, ganito po yung nakikita natin. Nakikita natin ngayon, nagpapasana ng sako, sir. So, ito yung mga nakolekta na nila na basura, yan mamaya po yung kukolektahin. Ilalagay dun sa transfer station. Saludo po tayo sa mga natin, estero ranger. Lagi na po nating tatandaan na ang kalinisan nagsisimula sa sarili nating bakuran. So, again, reminding everybody, be mindful of your waste dahil yung mga basura po natin sa atin rin po. Babalik yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Simula na ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika na sa unang pagkakataon ay lalagpas sa territorial waters ng bansa. Unang paglahok din ito ng French Navy. Diyan tumutok si Ian Cruz. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China at sunod-sunod na panghaharas ng China, sinimulan ngayong araw ay ika-39 na edisyon ng balikatan exercise. Tatagal ito hanggang May 10. Mahigit 16,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at US military ang sabay na magsasanay sa mga misyon kabilang ang maritime security, air and missile defense at dynamic missile strike. Mayroong contingent mula sa Australian Defense Force at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng balikatan, lalahok ang French Navy. Isa sa inaabangan ng Group SAIL o ang Multilateral Maritime Exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea sa bandang Palawan. Ito ang unang beses na lalagpas sa territorial waters ng bansa ang exercise. We aim to enhance our defense capabilities, cooperation and military-to-military collaboration, play
vital roles in ensuring a safer global community for generations to come. Balikatan represents more than just a showcase of military readiness. It embodies the deep-rooted spirit of collaboration and partnership that has defined the enduring alliance between the United States and the Philippines for decades. May partisipasyon din ang mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coast Guard na magbibigay seguridad sa mga lalahok sa maritime exercise. Sir, kung merong lalapit ng mga Chinese militia or Chinese Coast Guard mismo, hindi nyo malalapitin? Gagawin po natin yung kailangan gawin at sisiguraduhin natin na walang makaka-istorbo o makakagambala doon sa mga nasabing exercise. Sabi ng exercise director sa Balikatan, walang pinatutungkulang bansa ang pagsasanay. It's not really addressed to any aggressors, but for the US, as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability. I think well within your own sovereign rights and responsibilities, we're conducting exercises that are normal. No to US Balikatan exercise! Ang opening ceremony, sinabayan ng protesta ng bagong alyansa Makabayan at iba pang grupo para kondinahin ng Balikatan exercises. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mariing kinontra ng Chinese Foreign Ministry ang pagpuna ng G7 foreign ministers sa anilay mga delikadong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Hindi umano pinapansin ng G7 ang katotohanan at bagkus ay pinagugulo umano ang tama mula sa mali. Isa umano itong pangingialam sa kanilang internal affairs na dapat umanong itigil. Sa pahayag ng G7 na binubuo ng mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika, sinabi nilang tutol sila sa panghaharang ng China sa South China Sea, gayon din sa napapadala sa delikadong hakbang ng China, gaya ng pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Itinalaga bilang bagong chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG si Melchor Sadang. Bago maupo sa PCGG na trabaho bawiin ang ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, nanilbihan siya bilang Associate Justice ng Court of Appeals mula 2011 hanggang 2017. Kabilang din siya sa komite na sumuri ng mga courtesy resignation ng ilang senior official ng pambansang pulisya. Isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. 25 barangay sa lugar ang pinakaapektado sa krisis sa tubig. Ayon po yan sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasunod ang naturang deklarasyon, inaprubahan din ang paggamit sa 12.5 million pesos na Quick Response Fund. Sa Ilagan City, sa Isabela naman, isang simbahan ang nasunog. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa Heritage Church na St. Ferdinand Parish sa Barangay Bagong Bayan kaninang hapon. Sunog ang ilang gamit sa simbahan gaya ng upuan pati ilang imahen. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala, pati pinagmulan ng apoy na posible raw dahil sa kuryente. Sunod-sunod na naman ang karangalan ng Pilipinas sa sports. Ang ilan, dumagdag sa ating mga pambato sa 2024 Paris Olympics. Habang si Carlos Yulo may pinatunayan. Yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Kung tsansa lang sa 2024 Paris Olympics, may pasilip si Carlos Yulo sa kanyang husay bilang Golden Boy ng Philippine Gymnastics. Nakaginto siya sa men's parallel bars ng 2024 Artistic Gymnastics World Cup Series sa Doha, Qatar. Sa total score na 15.200 points, naungusan ni Yulo ang mga pambato ng Taiwan at Brazil. Bukod pa dyan ang naunang silver ni Yulo sa men's vault ng parehong kompetisyon. Yung mga past mistakes ko, ginamit ko yun na maging fuel. And inanalyze namin na everyday kung ano yung much better na gawin and kung ano yung
papasok sa finals. Siyempre, hindi din po naging madali yung proseso and yung pagtitraining ko po. Pero masaya po ako. At bago pa sumabak dyan, tiniyak na ni Yulo sa exclusive interview ng GMA Integrated News na nananatili pa rin sa kanya ang mindset ng isang Olympian. Yung pressure ko po sa sarili ko na binibigay and yung challenge po na binibigay ko sa sarili ko. Doon po ako nakapokus kasi hindi ko po, yung noises po sa outside, like, hindi ko po sila in-entertain. Nagpapasalamat siya sa dati niyang Japanese coach. Grateful po ako na na-meet ko yung coach ko before. And yung mga values and tinuro niya po sa akin, the way, kung paano ako mag-gymnastics ngayon, well, dalawa po namin yung pinagtrabahuan. Pero marami pa raw siyang gustong gawin kasama ng bagong coach at iba pang makakasama sa Paris Olympics. Ako po mismo alam ko sa sarili ko na marami pa akong kailangan habulin. Kasama ni Yulo nung lumaban sa Doha ang film gymnast na si Levi Rui Vivar na naka-silver naman sa uneven bars finals. Dahil dyan kaya nakasecure na rin siya ng spot sa Paris Olympics, ang ikalawang babaeng gymnast na kakatawan sa bansa kasunod ni Alea Finnegan. Dahil naman sa ika-4 niyang pwesto sa 2024 Asia-Oceania Qualification Tournament sa South Korea, kung kaya pasok din sa Paris Olympics ang rower na si Joanny Delgaco, ang unang Filipino Olympian rower. Ayon sa Philippine Olympic Committee, 15 na ang Pinoy athletes na pasok sa Paris Olympics kasama ang 3 qualified due to universality. Samantala, itinanghal namang kampiyon ang Pinoy Q artist na si Michael Bawanan sa Bali International 10-Ball Open sa Indonesia. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng Ombudsman na kasuhan ng graft ang 2 dating opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasunod yan ang procurement ng Vessel Monitoring System na mahigit 2 bilyong piso ang halaga. Bunga yan ng kasunduan kung saan magpapautang ang France sa Pilipinas para sa isang proyekto. Ang nanalong bidder na SRT France na subsidiary ng SRT UK, hindi umano kwalipikado batay sa pagsisiyasat ng Economic Department ng French Embassy. Napag-alaman kasing wala itong manufacturing facilities o anumang aktibidad sa France. Maanumalya rin ayon sa Ombudsman ang mga naging hakbang para mapunta sa SRT UK ang proyekto. Disbentahe umano ito sa gobyerno na kinailangang sumalo ng buong halaga nito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga inirekomendang kasuhan sa resolusyon ng Ombudsman. Balak na ring lagyan ng motorcycle lane ang EDSA ayon sa MMDA tulad sa Commonwealth Avenue. Kabilang sa panukala, palawakin ang EDSA bike lane o itabi rito ang linya para sa motorsiklo. Nakatutok si Oscar Oida. Kuha ito kanina lang sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Para sa DOTR, may tuturing na maayos at matagumpay na naipapatupad ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Kaya pinag-aaralan nila ngayon ang posibilidad na maglagay ng motorcycle lane sa EDSA na kumpara sa Commonwealth Avenue na may higit sa 6 to 18 lanes sa magkabilang direksyon. Higit na mas makitid ang EDSA. What if palawakin natin ng konti yung bike lane at yung lane na yon ay magiging motorcycle at bicycle lane. But that is just the initial concept. Ayon sa MMDA, medyo underutilized ang bicycle lane sa EDSA. Kung lalagyan ba ng motorcycle lane, dapat mayroong division na separate talaga yung motor at yung bisikleta. Yung mga proposals na yan ay kailangan araling mas maigi. Mabigyan natin ng control yung salasalabat kung saan pumapasok. It will not actually solve the whole problem of EDSA, pero at least magkaroon tayo ng isang panukala to help mabawasan. Kontra rito ang chairperson ng Motorcycle Rights Organization. Hindi raw karagdagang lane ang kailangan, kundi mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. Ang kailangan tutukan dito is root cause ng problema, which is the flow of traffic. Nakatutok sila sa panguhuli sa mga rider, pero yung mga erring drivers natin hindi na natututukan. The problem of discipline ay problema ng lahat ng uri ng sasakyan, hindi lang ng motorsiklo. Naiintindihan daw ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe ang intensyon ng panukala,
Pero nasubukan na raw ito ng MMDA tulad sa Commonwealth. Dapat daw, isaalang-alang sa pagpaplano ang resulta ng anyay naturang eksperimento. Para kay Senator Nancy Binay na miyembro ng naturang komite, mas dapat pinagtutuunan ng pansin ng DOTR ang ligtas, komportable at maayos na mass transportation networks. Sagot ng DOTR. So ito ay hindi namin sinasabing priority. Umaandar in full blast ang subway project, ang North-South Commuter Railway. Anytime this coming months, bubuksan partial operation ang Cavite, LRT1 Cavite Extension. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, abot kamay na ang major crossover sa Afternoon Prime at GMA Prime. This week na kasi mapapanood ang pagtawid ni Elias o Black Rider sa Apex Medical Center sa tulong ni Doc Annalyn. Ang mga dapat nating abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Matapos mapasabak sa mga maaaksyong eksena sa Black Rider, ang star of the new gen na si Jillian Ward. Si primetime action hero Ruru Madrid naman ang mapapadpad sa Apex Medical Center. Ang pagsasanib puwersa ng kanilang mga karakter bilang si Elias Guerrero at Doc Annalyn Santos mapapanood na this week. Immediate medical attention. Unang magtatagpo sina Elias at Annalyn sa Black Rider na mapapanood na sa Miyerkules ng gabi. At susundan ang intense na eksena sa Abot Kamay na Pangarap na ipalalabas naman sa Huwebes ng hapon. Kinailangan kong sumugod sa ospital na Apex at sa di inaasahang pagkakataon, bigla na lang may tumambang sa amin. Sa eksena naman po, gusto lang naman kumain ni Annalyn ng mami at ng pares. Nadamay siya sa barilan. Ay nako, Black Rider! Karangalan daw para kay Ruru at Jelia na maging bahagi ng kani-kanilang pinagbibidahang serye na parehong nangunguna sa Prime at Afternoon Prime ng Kapuso Network. Naranasan ko narinig ko yung mga medical terms na sinasabi niya. At the same time, siya naman na-experience niya yung mga pagsabog ng mga squib, mga fight scenes. So nakakatuwa na nag-crossover ang BR at ang Abot Kamay na Pangarap. It's such an honor na magkaroon po ng ganitong klaseng crossover. Tapos si Kuya Ruru pa po ang nasa show namin. At ako din bilang si Dr. Annalyn, na-experience ko ang Black Rider na grabe, sobrang intense, nakakapagod sa taping nila. Mas inspired naman magtrabaho si Ruru dahil bukod sa may mga bagong karakter at bagong plot twist na mapapanood sa Black Rider, nanalo pa ang Kapuso Prime series ng bronze medal sa prestihiyosong 2024 New York Festivals for TV and Film Awards. Sobrang nakakataba ng puso na mabigyan po ng gantong klaseng award at hindi lamang po dito sa ating bansa, also sa New York pa. So we're very happy at ito po yung magsisilbing lakas para po sa amin na para pagpatuloy po namin ang aming mga ginagawa, pag-uusayan namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.